Para sa Barangay Ginebra, si RJ Abarientos ang naitala bilang susunod sa mga yapak ng isang LA Tenorio or ng Scottie Thompson. And when Ginebra drafted RJ Abarientos, he was touted to be the next Ginebra superstar or next Ginebra star guard. Kumbaga at the very least. And apelido pa lang na Abarientos, di ba? Parang may pamilyar na. And that is for a reason. Di ba? Si Johnny Abarientos, great PBA guard, naglaro din coach or under coach Tim Cone na currently coach ni RJ Abarientos right now, and si Johnny A part din naman ng coaching staff ng Ginebra. So kumbaga lahat nag-a-align for RJ na maging isa siyang great PBA player. Pero early sa career kasi ni RJ, especially nung rookie year niya, ang daming kritisismo and pinagpepiestahan siya para mga vultures, yung mga non-Ginebra fans, or aminin na natin, lahat naman ng hindi Ginebra fan, hater. Ganun talaga kapag ikaw ang pinakasikat na team sa PBA at pinakamalaki ang fanbase, talagang may kind of insecurity and hatred from the other teams, kaya na-highlight kasi lalo yung deficiencies sa laro ng RJ Abarientos noon. And yan yung mga, kumbaga, pagiging reckless niya. Minsan, masyadong parang nagmamadali, hindi ganong nade-develop yung plays, minsan masyadong flashy yung mga pasa, laging kinukuha yung kumbaga touchdown play or yung home run play instead of being patient. Pero right now, sa current stage ng career ni RJ Abarientos, as of recording this, pinapanood natin ngayon ang best version ng isang RJ Abarientos so far. And alam ko naman, maaga pa. Diba? Marami pang potential, marami pang taon ahead of RJ. Baka mas malaki pa ang improve niya eventually. Pero right now, you're seeing the best version of RJ. And sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit para sa akin, siya ang best player of the conference. So magandang araw mga kabarangay. Sa video na to, this is the case for RJ Abarientos and the best player of the conference. Naglatag ako dito ng mga aking ebidensya at aking mga reasoning kung bakit. Anyway, simulan na natin. First reasoning ko, yung team success ng Barangay Ginebra. Makikita natin dito, ito ang top 8 sa standings. Makikita natin NLEX at number 1, Rain or Shine at 2, Barangay Ginebra at 3. Pero hindi rin naman nagkakalayo kasi 7-2 eh. 'Di ba? Kumbaga nasa itaas 8-2. Pag nanalo ang Ginebra, pinanalo pa nila lahat ng games nila, mataas ang tsansa na they either take the first or second seed. So kumbaga eliminations wise, may laban. Kumbaga, in terms of his competitors, na ang laging naririnig ko ay si Robert Bolick. Yes, number 1 si Robert Bolick, pero mamaya, pag-uusapan natin kung bakit si RJ pa rin ang pambato ko or ang manok ko sa BPC despite NLEX right now being number 1. And Robert Bolick, nasa taas din in terms of statistical points. Ayun nga, team success kasi, pag Barangay Ginebra kasi, kumbaga automatic semifinals na expectations. And outside of that, yun na nga eh, di ba si RJ right now has been playing out of his mind. Siya na talaga yung parang naging best local scorer or best local option for Barangay Ginebra. As of his first 9 games, nag-average si RJ Abarientos ng halos 36 minutes per game kung saan nagtala siya ng 21.6 points on average, 3.6 rebounds, and 5 assists per game. In terms of his shooting splits naman, he shot 45.2% from the field on very high volume, and from the outside naman, outside shooting wise, he also shot 42.1% from 3 on very high volume as well, which is 8.4 attempts. Sobrang dami nun para magka 42.1% ka sa 8.4 attempts. That's very high. Considerable yun. Kasi sometimes, diba, mayroong mga players na 40 naman ng percentage, diba, 40% from the 3, pero halos 4 lang yung attempts. So ano yun? Halos mga 1 point something per game. Pero yung 8.4 tapos 40%. So ano yun? Halos 4 a game ang nasushoot ni RJ Abarientos. And ang dami nun. And overall, diba, 45.2% from the field. These numbers are very compelling and very BPC worthy. Kaya hindi na rin ako naggulat na a lot of fans, mostly Ginebra fans, kasi wala rin namang non-Ginebra fans na aamin na maganda laro ni RJ right now. Marami ako nakikita na baka may chance nga si RJ mag-BPC. And ako na nagsasabi na yes, malaki ang chance if Ginebra, eventually makes it to the semifinals or even advances. Kasi makikita natin dito, si Ron J. Abarientos, in terms of locals, number 3 siya sa scoring. Ang number 1 ay si Jerick Ahanmisi with 21.8. Number 2 ay si Cedric Bearfield with 21.7. And then si RJ Abarientos naman with 21.6. So, bali, 0.2 lang ang lamang ni Jerick. 0.1 lang ang lamang ni Cedric Bearfield. If itong dalawang to, umiscore ng 15 points sa susunod na dalawang laro nila, and si RJ umiscore at least 22 points, diba? Baka maging leader pa si RJ Abarientos ng scoring in terms of locals.
And makikita natin dito si Robert Bolick naman, 9 games din, 18.9 points, 5.3 rebounds, 8.8 assists per game. Statistically speaking, Robert Bolick might be the best sa lahat. Pero, NLEX, Robert Bolick, this guy never leads his team past the semifinals or even, di ba, past quarterfinals as of late. Despite na mataas lagi seed nila, lagi silang na-upset. And that speaks volumes kasi sa style of play ni Robert Bolick. Na a lot of people also argue, si Bolick kasi leader. Heliocentric offense, lahat tumatakbo kay Bolick. Unlike Ronje Abarrientos, he's playing off Justin Brownlee. Nagets ko naman yung argument. Si Bolick, siya yung nagpapaandar ng makina for NLEX, and then sa Ginebra naman, si Justin Brownlee, and si Ronje yung nagpe-play off Brownlee. Pero I'd argue, pag wala naman kasing production si RJ, kulang din naman yung ginagawa ni Justin Brownlee kasi walang supporting cast. For Robert Bolick, yes, sa kanya tumatakbo lahat. He's the leader, heliocentric, siya yung nasa gitna. Pero at the same time, kung si Cady Lane din naman, di ba? Hindi rin naman nagpo-produce, wala rin naman. So kumbaga, I think it's better to look at these two players on a vacuum. And siguro, lamang nga si Bolick in terms of statistics. Kasi, A, he leads his team, and then number 2, almost 10 assists per game and almost 19 points per game. I couldn't argue. Kumbaga, hindi ko madi-disregard yan. Pero statistically speaking, hindi sila nagkakalayo. So, sa ibang factors tayo titingin. Which is, yung advantage ni RJ Abarrientos of being a Ginebra player. Kasi pag ang Ginebra, nakapasok ng semis, si Robert Bolick nag-choke sa first round, immediately, tatanggalin ko na sa consideration si Bolick. Lalo na kung makapag-finals ng Ginebra. So, ang magiging susunod na threat kay RJ Abarrientos ay si CJ Perez na kagaya ni RJ, kumbaga, lista muna ng semifinals, di ba? Unless hindi makapasok ng semis ng San Miguel, mas nakikita kong threat sa BPC ni RJ si CJ Perez. Kasi CJ Perez, pag nakapasok ng finals to, nilaglag ang Ginebra, automatic out of contention na si RJ Abarrientos. Kasi numbers nila are not that far. And CJ Perez is like the Robin, di ba, sa San Miguel. Like RJ Abarrientos being a Robin to Justin Brownlee. So, kumbaga, para sa akin, ang biggest threat ay si CJ and not Robert Bolick. Kasi Robert Bolick is not a winner unless, di ba, i-prove niya kung mali ako. And then, susunod naman, makikita natin dito, ito na yung kumbaga, culmination of my reasons kung bakit. BPC winner si RJ for me kasi sa combination ng lahat ng factors na, kumbaga, hindi naman to valid, di ba? Hindi naman to yung pinipili ng mga media team. Kumbaga, ko lang to, my reasoning. Pero kasi for me, si RJ yung merong best combination in terms of record, in terms of stats, and in terms of team finish. Kumbaga sa record, mataas ang Ginebra. Sa statistics, mataas si RJ. Kumbaga top 3, top 2, and then sa team finish naman, mas confident ako na makakapag top 3 finish ang Ginebra instead of NLEX. And if meron mang magiging threat sa award na to, it's going to be CJ Perez. Kasi like Ginebra, San Miguel always finds a way para makapasok ng semis. And kapag sila nagtapat sa semifinals like Ginebra versus San Miguel, di ba? Kung sino manalo doon, essentially, is going to be the favorite. And right now, it's looking like Ginebra yon. Kasi San Miguel, despite getting Benny Boatwright back, and they look scary, to be honest, pero I think may edge pa rin ang Ginebra right now. Kasi I'm recording this as of April 30, 2026, and mas mukhang mananalo ang Ginebra sa isang serye kontra sa San Miguel. As of recording this, and ayun, si RJ Abarrientos is the type of player that by default kasi dahil nasa Ginebra, di ba, is going to be overhated. He's going to be hated for yung pinakamaliit na reasons na may imagine mo or even yung walang reason. Kumbaga dahil Ginebra siya, naturally, is going to be overhated kasi overexposed, which is normal lang naman kasi nasa Ginebra ka eh. Nasa Ginebra ka, kumbaga by default, overrated ka. So therefore, yung term na overrated doesn't really mean anything kung nasa Ginebra ka. Kasi by default, you're overexposed. Therefore, the rest of PBA fans na mas konti, considerably, kaysa sa Ginebra fan base, merong resentment and immediately isipin nila, overrated to. Puro na lang RJ Pure. Pero as fans, di ba, ano namang expect nilang gagawin ng Ginebra fans? Sabihin nila na ba si RJ? Hindi naman eh. Yun ang trabaho ng pagiging fan. You support your players. And by default, yung Ginebra players, sa paningin ng hindi fans, overrated. Kasi sinusuportahan sila ng maraming tao sa feed nila. Therefore, ngayon si RJ, medyo underappreciated yung ginagawa niya. Kasi meron ng preconceived notion yung mga tao na si RJ, shot chucker, bakaw, ganun. Flashy masyado. Maangas, tira ng tira, ganun, flopper.
Diba? Yun yung bago nilang allegations kay RJ na flopper. Kasi hindi na nila mabash yung mismong production. Kasi in terms of production, nagpo-produce na si RJ. So ano yung susunod na ikakainis ko, diba? Yun yung point of view ng mga haters. Hindi ko na ma-bash yung production eh. Di ba sabihin ko na lang, flopper si RJ. Kumbaga, yun yung sign na ang galing na ni RJ ngayon. Kasi they're looking at stuff that doesn't really matter. So, ayun. Itong video na to, this is the end of the video. Itong video na to is sponsored by myself. Meron akong pinoproduce ngayon na video sa main channel. Ang Blueprint series, Justin Brownlee theory, kung bakit si Brownlee mas effective sa Commissioner's Cup instead of Governor's Cup. Hindi ko naman sinasabi hindi siya effective sa Governors, pero kung bakit dominante si Brownlee sa conference ng mga matatangkad na imports or even ngayon on Lehigh. Ngayon, currently, work in progress. I will release it next month. Month of May. I don't know kung week 1 or week 2. So, if you guys are cool with it, kung vibe nyo, pwede kayo mag-subscribe sa channel para maabangan nyo or makita nyo once uploaded. Hindi naman ako namimilit. I am not the type of guy na manghihingi ng kahit na ano sa inyo. And I will never promote gambling. So, ito na yung kumbaga, shameless vlog na gagawin ko. So, yun. Kung gusto nyo lang naman, why not, diba? Marami rin naman akong okay na backlog sa channel na yon. Pero anyway, that is my case for RJ Abarientos. I am really confident na malaki ang chance ni RJ ngayong conference manalo ng BPC.